Special elections sa dalawang barangay sa Matnog matagumpay na naisagawa. Unang araw ng klase sa lahat ng paralan sa Sorsogon at maging sa buong bansa. Ang detalye ng mga balitang ito at iba pa sa pagbabalik ng Scoop, SBC Headline Balita. Pagkamalan yung sabi niya sa kanet. Nagtropa kami din. Ganun ba yun? Nag-ano na kayo? Nagtawag na kayo? Itong area na ito. Dito meron. Dito may nagkano kami rin. Oh, meron bang Pangkiruan din. Ayan. Nakatut sa mapagkamalan ng gunner mo yung pagsulit mo dito. Dito sila. Baka mamaya kasama pa dati si Major Besos, ano? Pangkunan kaya natin yun? Yung mamaligaw na ano? Yung cameraman sa kanan. Oo. Nakaano? Ayun. Roger, pahali na kami. Nandito na helicopter. Nakasakay na kami. Iya po. Roger, nakakapot daw kayo. Roger, sir, pakisabi mga kay Obit na nandito sa akin 200. Magandang gabi po, nandito kami upang ihatid sa inyo ang isa pang edisyon ng Scoop dito sa SBC Headline Balita. Ito po si Viner Carizola. At ito po naman si Shone Alejo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ulo ng mga balita sa araw na ito ng Martes, ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Kasong frustrated murder labang kay Sotero Llamas, leader ng rebelding komunista sa Kabikulan, ibinasura ng Provincial Prosecution Office.
Mga activities para sa pagdiriwang ng Environment Month sa Hunyo, formal nang napagkasunduan ng mga concerned agencies. Tinanggihan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang alok ng pagbibitiw ni Vice President Joseph Estrada bilang chairman ng PACC. Inamin ng mga opisyal ng Mark Copper Mining Corporation na nabigo silang isara ang butas na bahagi ng drainage tunnel ng Minahan. Ang mga detalye sa aming pagbabalik. SBC Headline News is being brought to you by Mr. Ramon Rio, Irusin District Supervisor, Mr. Pierre Paje, Polvorista Sorsogon, Mayor Fernando Duran Jr., Sorsogon, Sorsogon, Mr. Antonino Labrador, San Juan Roro, Sorsogon, Mr. Fredo Diliente, Ginlahon, Sorsogon. At ngayon sa mga detalye ng mga balitang lokal, formal nang napagkasunduan ng mga concerned agencies ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Environment Month simula sa June 1 to 30 na tinalakay sa huling pagpupulong na ginanap kanina sa Department of Environment and Natural Resources DENR Provincial Office. Batay sa napagkasunduan, ang bawat ahensya ay may kanya-kanyang partisipasyon kaugnay ng kampanya para sa pangangalaga ng kapaligiran. Kabilang sa mga nakahanay na aktibidad ay ang kite flying, ecotour, motorcade at parade, poster making contest at eagle quiz, tree planting at marami pang iba. Dumalo sa nasabing pagpupulong sa pangunguna ni DENR Provincial Director Esther Rasco ay sina Toti Perez ng Tanglaw Sining at Sereco 2, Jose Wego ng Senro, Narciso Oriola ng Penro, LGU Remedios Reser ng DEX, at mga kinatawan mula sa PAO, DPWH, SWD Likas Incorporated, DTI, PEN-OC, EDC, SACRICID, GSIS, DAR, DA at Kabali. Kismaray naman gisay do mga tugang sa giraray anhin ng satuyang SPTV News Break. Posibleng magka-epidemya kang pinagkakatakutan na helang na hepatitis B sa loob kan Sorsogon Provincial Jail kung ini da itulos matatawanin magkakanigong atensyon kan mga nanunungdan. Ini ang napag-araman kang SPTV News Team sa mga entrevistang ginibo ka sa bagong aga sa nasabing institusyon. Ano yun ang report? Saruna nagadaan sa nireport na siyam na mga presong apektado kan helang na Hepa V sa Sorsogon Provincial Jail. Ina naging pahayag ni Provincial Warden Florencio Descote durante kan entrevista kan SPTV News Team. Aram ni na sa HIPAB dahil na permi siya na hospital ang finding kan doktor kay ito permi sa HIPAB. Paano po nangyari? Paano po nagbago? Kasi kan kuya niyan kan idaradigde dati nang hilang yan. Iyo. At saka naaraman ni na HIPAB ta kung may napa-hospital ngayon madunit sindak idugo pigkukuyan niyan kan doktor sa hospital yung nga iyan may hilang na HIPAB. So, nagkakaigwa mo po nin dagdagaan na health center na magbisita sa ila para check up po? Sangon yan, kan sarong bulan, permi man sinda nagdigdi, kailang day pa mga bulong na kuyan sinda tamahalon ang bulong kayan. Sana ingon yan, makuyan ang kan mga kuyan sa hospital na matawan man sinda kidit na bulong. Alagad ang mismo mga presong sinasabing positibo sa Hepa B, haros da ipaman na relyasar ang sa indang kamugtakan. Asin minaluwas na garod da iman lamang nahandal ang mga ini. Posibleng dahilan sa kakulangan kan mga ini ni pagkaaram manungod sa nasambit na helang. So, ang ilang mo? Iyon, sabi sa magkita sa akong doktor sa hospital, sa provincial hospital. Iyon, sir. Iyon nga nila, positive da sa HIPA. Kaya ko kayo lang HIPA. Sabi sa ako sa doktor sa Albay kay kuang kami nagtawkin kuan donors. Igo daw kay pa. Pero dahil man ako mamatiyan sa akong kuan lawas. May agon pa? May iwa. Pero ano po nga? Wala pa bago. Pero may agon na? Ano mamatayan mo kanya na ilang? Wala man. Pero nagpa-check up ka na po? Hindi, nagpa-imod man sa pakawa ko dugo. Sabi sa doktor, may ano na ako. Hepa. Check na siya nagpa-check? Hindi lang sa
Hospital. So, ano rin action ka sa provincial? Oo. Ano pong action niya? Maman lang na sabi, mahipa daw. Kabilang sa mga sinasabing positibo sa nasambit na helang, Sinda Romeo Hernale, soltero, 26 años, Eduardo Grariate, 25 años, Antonio Adino, 24 años, Benito Calma, 24 años, Jose Gamos Asinsiviato Priolo, 52 años. Ang nagadaan naman kan pitsa 30 kanakalis na bulan, si Ronelo Tayam na biniwiang kan buhay bandang alas 4:30 kanin hapon kanasambit na petsa. Minaluwas sa samuyang pag-aaram nakadakla sa mga ini, nagpapabakal ng dugo sa mga ospital para sa mga pasyenteng nangangaipo kanasambit na dugo. So, nagpa-check up ako sa doktor sa provincial hospital. Pero dahil man sinabi sa kuya na ako may sakit, ang sinabi sa kuya high blood ako. Dahil man kung high blood. Dahil man high blood. Dahil man sinabi sa ako na may hipabi ako. Para sa SPTV Sa lado politika, nilibot kang SPTV News Team ang downtown Sorsogon para kuanan kireaksyon ang mga namamanwaan manunungod sa maaboto na eleksyon ngunya na Mayo 8, 1995. Ano yun na nagguno kan SPTV News Team sa nasabing entrevista. manlaylay na naging reaksyon kan mga namamanuhaan digdi sa Sorsogon manungod sa maaboto na eleksyon ngunya na Mayo 8. May nag-uurulok. Ikaw, mister, ano bang masabi sa eleksyon? Matay ka din. Wala pang masabi. Ano pong masabi mo? Wala, ano lang kami, magbuto. Ikaw po? Dito na lang kami magbuto. May abo magtao kipahayag. Hindi ko marunong mag... Asin iguman kimakusog ang pagmaot, mapayray ang banawaan sa paagi ng tultol na pagboto. Boto ko po, parang nakakatulong. Tutulungan din ako pag siya na alabas. Ano ba may darayaan sa presinto na ibutuhan mo? Nakita unan mo na nagdarayaan. Gagawin ko na parang disqualified, hindi tutuloy yung eleksyon. Siyempre, mapili kan dapat na ibugtas sa ano. Kung magkabarakalan po nin boto, Hindi ako mapabakal kan boto ko. punta Ito na eleksyon, masasabi ko sana sa eleksyon, kunahin ito na magayon talaga ang padara, yan tuman ang publiko. tugot ka po sa mga darayan ngunyan, ano ba magkaigwa ni daya, ano matugot ka po? Dahil ako matugot ka yan. Barakalang boto. Ano ba may pagabot ko sa botohan? May barakalang boto. Ang barakalang boto, nalabasin na sa paghatag pa lamang talagang mabakal. Pero alagad, ang ibubuto sa tao talaga, ang sainda na kursunada. Ang kwarta sa bulsa. Amoy na yan malabas ngunyan. Kaya kunain talaga ito na mayad ng mga kandidato, talagang yan ang publiko. Maski may kwarta, o wala kwarta, ang mayad na kandidato, yan to ang publiko. Ito ang mayad magpalakat, mayad magpasunod, yan to kami. Gaya na ang mga plastik. Kaya kadamuha mo niya sa kandidato, pareho man niya sa sortero na ma-interest pa lang sa daraga. Magayon nun ang introduction nila, kaya di pa yung asiptado, pero kung asiptado na, amo na di nakakuha sa plastik. Kaya, ngunyan, ang gusto mo na kandidato, kunahin ito talaga na pure na pamayhon ninda, amo man sa inda na dadarahon. Amo lang. Sabi ko lang, nasa sa amo na yun ng mga butantes kung sa amo na mapipili, karapat dapat, kami nang bahala na magkita. Halimbawa ba may magkabarakalan?
Wala na pwede na magkuhan. Nasa sa diri nila sa saro ng butante kung halimbawa mapabakal siya o ang sa diri na niya na pag-iisipan masusunod. Halimbawa ikaw sa partido, ako kandidato ako, maraoto ako na kandidato, pero hatagantay ko si 1,000 para iboto mo ako ng eleksyon. Wala man yung problema yan. Basta nga sabi ko lang, lain ko na pwede may isasabi. Basta nasa isip ko, amo na ni bubutang ko sa balota. Entonces, ano gusto mo? Kung sino ang konsenado mo? Amo na nito iboboto ko. Depende na yan sa diri na pag-irestoryasan sa rong na pamilya kung nanon may imuninda kung sa kwarta sinda kung sa wala ning kwarta. Basta lain man pwede na ipapahayag mo ang ano mo. Kamu sa pamilya niyo tabi, sa pamilya niyo kung halimbawa maya ama ang binoto ngayon si Talcolano, buo sila intiro. Sarong kwan yan, sarong linya yan. Batog sa ama hanggang sa batit. Mabotosin kung ano ang instruction sa magurang, dito na ang mga batit. Lain mo iniisip ba ikaw, batit ka bagano? Di papa mo. Yan. Ikaw daw pwedeng sumiway ka kung bawa may sabi ni papa mo. Dili. Bago ka mo sin eleksyon, ngayon magbubutang sin buruto sa eleksyon, dapat magkukumpirensya mo magpamirilya kung arin ang dapat na iboboto nindo. Kay kung lambang saro, magsisiriway-siway ka mo, iba man gihapon ang dalagan sa nindo, relasyon na magpamirilya. Ang malay na masasabi ko. Ano pa masasabi mo sa maaboto na eleksyon? Ano pa masasabi mo sa ngunya na mayo 8 eleksyon? Ang masasabi ko lamang sa maabot na eleksyon, piliunin dan mayad, alain pabaya sa obligasyon ng responsibilidad dito sa tuyang banwaan. Kung nagkabarakalang kiboto? Amo nga niyan ang problema kay salayan. Halimbawa, mantakas siya sa kwarta ko, lang ninday, butang sa bulsa, asin bumuto sila, sang gusto ninday na ibuto, layman na maraman. Kaya kung nga matapos sila, nabarakala na yun. Kaya na binabakal kwarta man lang yun sa banwaan. Okay, thank you. Paabot na eleksyon sa mga kandidato, aspirante para sa manlalay na posisyon. Ani nahagad kukutaan matiwasay na eleksyon, lalong-lalo na ang maprotehir ang kasaragdayan. Habo ko sang kandidato na sobra kadamo ang mga alalay ng sobra kahalop sa mga SOP. Ang masasabi ko sa eleksyon, di mayad. Tapos, halimbawa, ang kanina na kwarta para magbuto sa iya. ang kwarta sa... Okay, good afternoon po. Ano pa masasabi mo sa maaboto na eleksyon? Ang masasabi ko sa maaboto na eleksyon, bagaan, ambot lang kung mayad man, kaya lang bagaan dipisiluno niyan magkuhan, kaya lalo pa grabe ang nangyayari na mga irog sa nakan floor contemplasyon. Amoy na ang maano ko baga ang kaiba-iba niya na panahon. Makaluluoy si floor. Gusto ko ang mayad na na kuan pag kuan sa gobyerno, ang gusto ko ang mapakayad ang gobyerno naton. Amoy na ang gusto ko. Ang lain nga parehas iba na mas kinano, ang kwarta lang Wala man ako sinakikita na hinimo ninda na mayad. Ang nakikita ko lamang na kuan kun may project amo lang. Pero sin nga kakayadan san naton wala man. Puro man lang sa siyudad naton. Puro man lang puro kamayadan, puro sa inda. Na lang sinda nagkukuruan lamang sin nga ina na makuan sin kaayadan kunyadaan yada na ma-eleksyon. Pero pagkatapos ang eleksyon, wala naman. Kaya wala man gihapon nangyayari sa aton. Kaya kaipuhan ko naman kita, ang mayad, ang bago naman. Pero piliun naton, ang mayad talaga. Ano sa maaboto na eleksyon? Ganyan po na Mayo 8. Niya na ininumabot na eleksyon yan. Baga nakita ko, baga gayon man ang dalagan sa mga kandidato niyan, lalo na dito sa lokal. Andahin ko lang makakuan pare sa akon, saro man ako ng barangay Captain Sampitan, wala akong sinasaydan kay puro kontemplaran. Yan lang, pinapabot ko man po yan sa gabos ng mga kandidato, laylo lang ako.
I'm only a voter, and I think I should vote for the one who deserves the best for the position, no matter whether he is my friend or a relative. I have a wide range of choice, and I wish mga botante baga, di man sinda magprapabakal kan mga boto ninda, because diyan kita nagkakamali, diyan nagigiya ang mga anomalies and mga corruption, because syempre kung naggasto na yan, mabawi. Alagad kinaklan sa samuyang hinapot, nagkakasaro sa opinyon na muyaninda ang sarong matuninong asin tultol na eleksyon kung ano ang tunay na mangyari sa Mayo 8 sa tuyan na sanang halaton. Inibos si Nolan Ariola, kaibanan si Ben Serrano, digdi sa Kabesira, kan Sorsogon. At sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, walang nangyari sa gimmick na ginawa ng mga supporters ng incumbent Governor Juan Fribaldo matapos magpalabas ito ng isang fax message sa isang radio station na di umano'y may dinukot na 2 katao noong bago isagawa ang special election sa Barangay Kalintaan at Barangay Kulasi, Matnog, Sorsogon. Napag-alaman ng SONAR o Sorsogon Organization of Newswriter and Reporters na walang nangyaring pandurukot, kung di ito isang gimmick lamang ni Tata Juan upang makuha ang simpatya ng tao sa kanya. Sina Leonardo Olar at Alejandro Hiliego na sinabing dinukot ay nagpahayag na walang katotohanan ng ganitong report. Bagkus sila ay lumipat lamang sa kampo ni Raul Lee para suportahan ang nasabing dating gobernador. Nabatid na ang 2 ito ay mga dating supporters ni Tata Juan. Kaugnay nito ay ulat si Nolan Ariola. Sa pangkalahatan ay naging mapayapa at malinis ang isinagawang special election sa 2 barangay sa bayan ng Matnog. Ito'y kinabibilangan ng 3 presinto sa Barangay Kalintaan at 1 presinto sa Barangay Kulasi. Ang SBC News Team ay isa sa 2 TV station na naatasang kumover sa isla ng Kalintaan upang subaybayan ang mga kaganapang may kaugnayan sa pagdaraos ng special elections nitong araw ng Sabado. Samantalang ang ABC TV 11 ay natasang ding kumover sa Barangay Kulasi. Magkahalong takot at pangamba ang nararamdaman ng mga residenteng taga roon, butante man o hindi, dahil sa presensya ng pwersa ng mga militar at pulisya na siyang nangalaga sa paligid ng pinagdarausan ng halalan at ang pagsasalubungan sa daan ng mga alalay ni na incumbent Governor Juan Fribaldo at dating Governor Raul Lee. Subalit ang tensyong ito ay taliwas sa inaasahan at maging ang paghahatid ng mga ballot boxes ay nagawang makarating ng ligtas sa lugar na pagdarausan ng pagbibilang ng mga balota para sa 4 na presinto sa auditorium ng Matnog. Sa pangkalahatan ay naging mapayapa at malinis ang isinagawang special election sa 2 barangay sa bayan ng Matnog. Ito'y kinabibilangan ng 3 presinto sa Barangay Kalintaan at 1 presinto sa Barangay Kulasi. Ang SBC News Team ay isa sa 2 TV station na naatasang kumover sa isla ng Kalintaan upang subaybayan ang mga kaganapang may kaugnayan sa pagdaraos ng special elections nitong araw ng Sabado. Samantalang ang ABC TV 11 ay natasang ding kumover sa Barangay Kulasi. Magkahalong takot at pangamba ang nararamdaman ng mga residenteng taga roon, butante man o hindi, dahil sa presensya ng pwersa ng mga militar at pulisya na siyang nangalaga sa paligid ng pinagdarausan ng halalan at ang pagsasalubungan sa daan ng mga alalay ni na incumbent Governor Juan Fribaldo at dating Governor Raul Lee. Subalit ang tensyong ito ay taliwas sa inaasahan at maging ang paghahatid ng mga ballot boxes ay nagawang makarating ng ligtas sa lugar na pagdarausan ng pagbibilang ng mga balota para sa 4 na presinto sa auditorium ng Matnog, sa tapat lamang ng pamalaang pambayan ng bayang nabanggit. Ang halalan ay nagsimula ng ganap na 7 ng umaga at nagtapos ng mga bandang 3 ng hapon na walang anumang nangyaring dayaan at pananakot dahil sa maigpit na pagbabantay na ginagawa ng hindi lamang ng mga otoridad kundi ang maraming bilang ng mga poll watchers sa bawat presinto na mula sa LAMP at Lakas NUCD. Samantalang hindi pinaniwalaan ng mga tao ang ipinakalat na poison letter para sirain ang pagkredibilidad ni Atty. Raul Lee. Ang poison letter na ito
ay ipinamahagi di umano ng mga taga-suporta ni Governor Frivaldo sa mga kabahayan ng mga botante. Sinabi ng mga ito na pawang mga kasinungalingan ang paninirang puri ng mga ito laban kay Lee. Ang mga tao ay nagsimpatya kay Governor Lee kung saan nakakuha ito ng kalamangang 80 boto laban kay Frivaldo. Umaasa si Governor Lee na maipoproklama siya sa loob ng linggong ito matapos gawin ang special election sa Matnog. Mananalo ko ng 1,102. And between these 3% in this barangay and 1% dun sa barangay Kulasi, lumalabas na 770 lang ang boboto or less than that. So, as far as makaka-apekto sa result ng election, definitely it will na. Siguradong panalo na ako. Hindi dismiss summarily dahil sa puro general statement yung kanyang complaint na there was daw fraud on part of the Board of Canvassers, Municipal Board of Canvassers, at there was daw yung tampering or whatever it is. Pero nakita naman dun sa minutes ng Provincial Board of Canvassers na lahat ng certificate of votes, yung certificate of canvass, puro ang lilinis eh. Wala nothing, no erasure at all, except yung sarili-sariling bayan sa Santa Magdalena na lumalabas doon, talo lang ako ng 1,600, but after a week, lumalabas, talo na rin ako ng 3,001 kami. 3 times during the middle of the counting, I have already conceded to him. Mabunga nga lang itong matanda eh. Magaling lang ito sa propaganda. Andoy Hiwi ko. Leader ko yun. Natural lang, a day before the election, siyempre, meron kang mga final instruction. Ano? So, it's a barangay niya. Kaya ano naman ang pakialam niya doon? Hindi naman niya yung leader. Leader ko naman yun. Pero it's a simple case of them going to me para bigyan ng last-minute instruction sa pangamukha niya. In fact, kahapon nga, hindi pa eleksyon, nagpunta na kami doon sa Kulas, kasama namin siya. As in, pinakita ko doon sa army, pinareport ko sa kanya na ito yung taong sinasabing kinidnap daw. Sino naman na magdo? He's just getting a sympathy from the people, from the media, for creating a very bad impression in the entire country. Na kayo presente dito ngayon, kalinis-linis ng ano, it's very peaceful, quiet. I don't have to tell the listening public. Kayo na mismong dalawa ang makapagsasabi niyan eh. How peaceful and how orderly. Kaya lang, he is not a good sport. No? Pag natalo, gagawa ng maraming istorya. Kung ano-ano, which is not true. Hindi nakaupo, tinitingnan yung mga tao niya nagbubuto. Ay gagawa-gawa na lang naman ganyang istorya eh. Dapat siya. Matatandaang inagaw at hinulog ng mga pirata sa karagatang ito ng Matnog ang mga ballot boxes habang papunta ang grupo ng Municipal Election Office para dalhin sa tanggapan ng Municipal Comelec ang pinal na resulta para sa 3 presinto ng Kalintaan. Mula dito sa sinasagawang canvassing ng mga balota para sa Barangay Kalintaan at Barangay Kulasi, mula dito sa bayan ng Matnog, kasama si Noel Borse, Nolan Ariola, nag-uulat. Ipapatupad na ng munisipyo ang kontrobersyal na rerouting ng mga tricycle sa 2 linggo ng Agosto. Sinabi ni Mayor Delgado na kanyang ipasa sa katuparan ang pinagtibay ng municipal ordinance na nagbabawal sa pagdaan ng mga tricycles sa ilang bahagi ng Magsaysay at Rizal Streets. Ayon kay Delgado, ayaw niyang maakusahang nagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng mga ordinansa na pinagtibay ng Municipal Council. May hatid na ulat si Nolan Ariola.
Tutuloy na ng pamalaang bayan ng Sorsogon ang rerouting ng mga tricycle sa Rizal at Magsaysay Street dito sa kabisera ng... Ito ang kinumpirma ni Mayor Rosalio Delgado Jr. makaraang makipagdialogo noong nakaraang Sabado ng hapon sa mga tricycle drivers at operators hinggil sa pamamaraan sa pagpapatupad ng rerouting. Kahapon ay nagpalabas na ng Executive Order No. 3-98 na magdedetalye ng lahat na gagawin ukol sa rerouting ng mga tricycle. Gayon din ang magiging paradahan ng mga... 003. Nagbalik na. Ano po? Kunya na taon na ini. O tangani na may taon niya to ang pigaapod na guidelines na iyo ang masaklaw kan implementasyon kay ni tabi na traffic rerouting scheme. Isang magandang halimbawa rito ang CUL Transport Bus na matatagpuan sa Barangay Bibingkahan, kung saan may kalayuan sa sentro ng Sorsogon ang kanilang bus terminal na dapat din sanang maging modelo ng iba pang bus company upang maibsan ang lumalalang problema sa trapiko. Sa traffic, ang manginginabang po kayo ni bakusan ng kita. Ito pa na maabot na mabuday pa na mumundago niyan, manginginabang kang kaiwasan kang portion sa Rizal Magsaysay. Kaya nahagat ko tabi sa gabos na riding public, establishment, all sector, yan sa munisipyo sa Sorsogon. Diyot lang tabi na kooperasyon, diyot na konsiderasyon, diyot na exercise sa paglakaw-lakaw sa panahon sa scheme. Totalan scheme, mabatok po alas 6 aga, hanggang po alas 7 ang banggi. Sa Ambanggi, free. Wala na tabi dyan si scheme, libre na po ang gabos, intirong behikulo, tricycle gabos, makalog na mag-aga po sa sulod sa punta. Samantala, sang-ayon na mga tricycle drivers at operators sa konsepto ng tricycle rerouting. Ito ang pinahayag ni Terry Laban, ang pinuno ng fast food, isang umbrella organization na kinabibilangan ng 14 na mga asosasyon ng mga tricycle drivers at operators. Medyo may mga day kami duman na uyunan, napigpahali mi. Alagad maliban duman na kami at nasasabi duman na ini magiging full implemented. Full implementation dahil ni. Kuning kaso ipatupad. Para sa Samuya, gusto mi man testing sana. Sabi ko nga ini magabaton sa parte mi. Sa mga para tricycle, dako lang kaya ni so epekto. Kung kaya nga ni kan-en at baka nagpailing kami kipag-kontra kayo ni, alagad medyo kung hilingon ta. So publiko, abangamat nga ni sila nakamati. Para sa SBC News, kasama si Manny Alejo, Nolan Ariola, ang inyong tagapagulat. Pasado alas 8 ng gabi na maganap ang malagim na kamatayan ni na Senior Police Officer 4 Peleriano Cañete at sa isang sibilyan sa 11th Street, OLV Pangpang, Sorsogon noong ika-24 ng Mayo ngayon taon. Subalit 2 buwan at 1 linggo na ang nakakalipas ay wala pang linaw sa kaso ng pagpaslang sa nasabing pulis at sa isang sibilyang si Joel Ranyola na nadamay sa naturang pangyayari. Hanggang ngayon ay nangangapa pa rin sa dilim ang pulisya sa pagkilanlan sa mga suspek na siyang responsable sa nangyaring insidente ng pagbabarilin ng walang kalaban-laban ang 2 biktima. Ang mga kapagsabi dyan, lahat ng tao na kausap ko, nagtataka nga ako sino na tumatay sa side dahil napakabait na niya. Nalulog ko sa pagdang. Kaya kung sino man yung tao pumatay sa asawa ko, sana makusosod niya. Sumuko na siya. Dahil yung tao ng pinatay, mabait na tao yan. Wala na. Tiniyak naman ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Provincial Director Senior Superintendent Josencio Abrigo na patuloy ang kanilang isinasagawang pagsisiyasat upang papanagutin ang mga suspek at masampahan ang kaukulang kaso sa korte. Follow-up operation on this particular case. And we have already leads na para mapaaga ang solusyon nitong kaso. Wala pa kaming nakikita na meron involved na naka-uniforme. But I assure you, kung sakali meron man lang, may involved na uniform, I assure the public that there will be no cover-up. Kung sino talaga ang gumawa, he should be placed behind bars. Ito magandang development, it's just a matter of collating all these leads
para at least kung we collated it in one, baka and then we evaluate it para tingnan natin kung magkaroon talaga ng maganda and then magkaroon kami ng breakthrough for this specific case. Sa palagay nyo, sir, hindi ba magtatagal? Hindi po natin masabi kasi ang kailangan naman sa solusyon ng kaso is proper sleuthing. Hindi natin basta-basta kasi baka instead na masolve natin ng maaga, masira pa ng tagalan. Instead of we will apprehend kung sino talaga gumawa, baka ma-apprehend natin yung magkaroon tayo ng fall guy dyan. Kasama si Manny Aleo, ito si Nolan Ariola, nag-uulat. Pinulong kaninang umaga ni Gobernador Rauli ang mga alkalde para pag-usapan ang mga proyekto at programang ipipresenta kay Pangulong Joseph Estrada sa pagdalaw nito sa lalawigan ng Sorsogon sa susunod na linggo. Nais ng gobernador na konsultahin muna ang mga alkalde at hilingin ang kanilang mga mungkahi tungkol sa mga proyektong ihingi ng tulong sa Malacanang. Kabilang sa mga isusumiteng lalawigan ay ang ilang infrastructure at livelihood projects na nangangailangan ng malaking pondo. Ngunit ang pangunahing hihilingin ng gobernador ay ang paborableng kapasyahan sa issue ng Bachman royalty tax sharing sa pagitan ng Albay at Sorsogon. Inaasahang magpapalabas ng anunsyo si Pangulong Estrada tungkol sa royalty at ang pagpapababa ng taripa ng kuryente dito sa lalawigan sa sandaling bumisita ito sa ika-26 ng Oktubre. Nakatagda namang imungkahi ni Mayor Jovic Juneda ng Bacol, Pangulo ng Mayor's League sa Sorsogon, ang pagdideklara sa 10 bayan na may karagatan bilang Fish Sanctuary. Na mga proyektong ipipresentar kay President Joseph Estrada. And sa parte man ka na Mayor's League, pigproponer ko man kay Gobernador na kung pwede, nailaog itong programa sa Fish Sanctuary more than 10 municipalities na igwabagang kadagatan. Muli na namang sinailalim sa kontrol ng Sorsogon Police Provincial Command ang pansamantalang pamamahala ng Sorsogon Provincial Jail kaninang umaga. Ito makaraang magpalabas ng kautusan si Governor Rauli kay Provincial Director Senior Superintendent Josesio Abrigo na pamunuan ang nasabing kulungan bunsod ng nangyaring jailbreak nitong nakaraang huling linggo ng Oktubre na siyang naging sanhi ng pagkakataka sa 7 pugante at ikinasugat ng Provincial Warden at 2 tauhan ito. Kaugnay nitong bagay na ito, inirang ni Abrigo si Inspector Juan Año Nuevo, hepe ng Gubat Municipal Police Station bilang officer in charge ng Sorsogon Provincial Jail. Nandito kami, hindi naman para gawa ng trabaho yung provincial jail natin. Nandito kami para tumulong kasi kulang sila ng tao para naiwasan natin yung mga problema na yan. Yung jail break na yan. Yan ang pinaka-purpose kaya kami nandito. So hanggang to? Hanggang nakikita namin na hindi pa stable ang situation dito sa provincial jail. Hanggang ganon. Matatanda ang unang napasailalim sa kontrol ng PNP ang SPJ noong kapanahunan ni dating Provincial Director Senior Superintendent Jundam Halila Abdullah, kung saan nahirang na mamuno nito si Superintendent Ramon Ranara na ngayon Deputy Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office. Pag-take over kang provincial jail, pag-take over sa control, kasi ng pagmanihar kayan, ginibumi ko niya na aga dahil nga ni kaining surat ni Governor Rauli address sa provincial director namo na i-take over ang management ng Sorsogon Provincial Jail dahil kan so nangyaring jailbreak kang Oktubre 26. Bukod pa sa mga nakatalagang kagawad ngayon ng PNP Provincial Command sa SPJ, inaasahan din ng tanggapan ng gobernador na magpapadala ng mga tropa ang Regional Command na kanilang hiningi kung saan ang mga ito'y mamamalagi sa loob ng 2 linggo. Kaugnay nito yung minungkahi ni Attorney Antonio Wab, ang Provincial Legal Officer, sa pamunuan ng Bureau of Jail and Management Penology Provincial Office na pansamantalang munang ikustudi ang kanilang mga bilanggo mula sa iba't ibang kulungan ng BJMP.
bago ipadala ang mga ito sa SPJ upang maibsan ang lumalaking bilang ng mga inmates na umaabot na ngayon sa kabuang bilang na 330 bilanggong nakakulong hanggang sa mga sandaling ito. Tapos makihuro naman kami sa BGMP na kung pwede, so mga preso sa mga munisipyo, kaya ngunay kung parapadara digdi. At kung sinda nagdudulag dumang kang gasto kang pagkaon, mas grabe digdi. Kung digdi na sa nata. Ang parte sa BGMP, ang preso na itatransfer sa provincial jail, may order ang korte. Yan. Tapos, pag inorderan sa korte kami na i-transfer sa provincial jail, yun, automatic itatransfer me. Kaya ang pagpakaon son, mapundo na doon sa panahon na yon. Kaya kami, nagpapakaon ng namo ang mga preso sa municipal jail, city jail, district jail. Binigyan din ni Attorney Wab na ang hakbang na ito ay bunsod ng planong renovasyon sa ikalawang palapag ng SPJ na sisimulan sa lalong madaling panahon para paglipatan ng iba pang mga bilanggo. Kasama si Manny Aleo, ito si Nolan Ariola, nag-uulat. Ipinamahagi na kaninang umaga ng Department of Agrarian Reform sa 33 mga beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program ang Certificate of Land Ownership Awards na ginanap sa Gubat Municipal Gymnasium. Pinangunahan ni Secretary Horacio Morales Jr. ang pagkakaloob ng titulo ng lupa sa mga magsasakang nagmula pa sa 9 na munisipyo ng lalawigan. Nagsilbing kaagapay ng kalihim sa distribusyon ng CLOA sina Acting Mayor Jesus Fulay, Agrarian Reform Regional Director Percival Dalugdog at iba pang mga opisyal ng nasabing kagawaran. Kabilang sa napagkalooban ng CLOA ay ang 9 na ektaryang sakahan ng mga tenants ng Hacienda Berenguer. Subalit ang 4 na natitirang titulo ng lupa ay maaaring ipagkaloob sa kanila bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Sobrang nga ang kaugmahan may kaya lang medyo nagkaigo pakidit na suspense dahil nagkaigo kito na recession possibly kayo ni na 4 pa na titulo na dahil napirmahan ka register of dates dahil napahabong yan. So tinawa naman in konsiderasyon ni Secretary na siguro tawan na lang ni mga 5 aldaw na pagkakataon si Hipik and Register of Deeds na si Atty. Galianosa na kung pa pwede siguro mapirmahan naman niya. Para sa ang distribution kayo ni siguro magkakaigo na lang kita sa saro na okasyon sa Sorsogonda na duman na lang i-distribute. Sa mga iba ko naman ang paraoma, siguro amoy ni ang sinasabi ni Secretary na ni Director Dalugdog natapos na labanan, magupo na kita sa sarong bagong umaga. So bali, pinatunayan naman ng grupo sa pangunguna ni Gaspar Hao na tunay ang mga nilagdaang dokumento ng kalihim para sa mga magsasaka ng Hacienda Berenguer. Ang bagay na ito ay mari namang pinatutuhanan ni Paro Rogelio Rondan. Lang tabi, so abogado na sige antaram sa radyo, sa TV, napiki ini na titulo, o piki kami ng mga paraoma. Gamate ko, imposible naman na magsabi siya sa ngunya na oras, napiki ini na programa ng gobyerno, o piki ini na titulo. Kung pinagkaroon ng titulo, si siya nagsabing piki. Ang pamilya po kang Berenguer. Well, siguro, personal na opinion ito. Personal na opinion, na piki yun. Pero si Samuel, wala kaming piking pinag-award na titulo. Diba? Kalbaryo nila, malapit na matapos. Camilo Del Monte. We are hoping na bago matapos bago matapos ng taon na ito, matapos yung kanilang problema. Sa ating mga magsasaka, ipinipilit natin ang pintura ito upang buksan naman ang isang pintuan kung saan naroon ang daan na ito ay hindi asfaltado.
hindi sementado. Para sa SBC News, ito si Nolan Ariola, nag-uulat. Sa walang humpay ng kampanya nito sa pagsugpo ng mga bawal na gamot na laganap na sa kasalukuyan. Kami lalo na kami sa PNP at natutuwa ako rito sa MADAC, yung Municipal Anti-Drug Abuse Council, sa pamumuno ng ating acting mayor ngayon, si Vice Mayor Rosalio Delgado, saka yung kanyang mga kagawad, lahat mga taga-DSWD, sila Dr. Dorion, sa ginagawa nilang effort na ito na nire-reach nila yung ating mga barangay captains para mabigyan ng mga kaalaman tungkol sa ipinagbabawal na gamot at nang matigil na yung mga illegal drug activities dito sa Sorsogon. Ay pinanukala ng 3 miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang pagbibigay ng malaking insentibo sa mga taong tumutulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na gamot, lalong-lalo na doon sa mga nagbibigay ng impormasyon at handang tumistigo laban sa mga drug pushers. Ayon kina Kinatawan Edmundo Atutubo ng unang distrito at Rafael Villarreal ng ikawalang distrito, dapat anilang maamyandahan ang Provincial Ordinance No. 23 na may titulong Anti-Drug Pushing Incentive Ordinance of 1990. Batay sa original na version ng ordinance, ang bawat informant na magbibigay ng impormasyon sa mga otoridad na magresulta sa pagkakadakip ng isang drug pusher ay bibigyan ng pamalaang lalawigan ng 500 pisong pabuya. Samantala, ang mga testigo kapag nagkakaroon ng pagdinig ng kaso laban sa mga drug pushers ay bibigyan ng 1,000 piso na cash reward. Subalit sinabi ng 2 kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan na hindi pa sapat anila ang 500 piso at 1,000 piso ng lokal para mas maraming mahimok na tumulong sa anti-drug campaign ng pamahalaan. Si Manny Aleo, Nolan Ariola, nag-uulat para sa SBC News. Samantala, taus-pusong nagpasalamat si Congressman-elect Attorney Francis Escudero sa mga mamamayan ng 1st District ng Sorsogon sa suporta at tiwalang ipinakita ng kanyang mga kababayan sa nakaraang resulta ng May 11 elections. Sinabi ni Congressman Escudero na tinatanaw niyang malaking utang na loob sa taong bayan ang kanyang pagkakapanalo sa malaking kalamangang nakuha niya laban sa pinakamahigpit na kalabang si Attorney Eli Diaz na pumangalawa lamang sa nakaraang halalan. Kaugnay nito ay pagpapatuloy ni Escudero ang mga napasimulang programa ng kanyang ama noong ito ay isa pang kasapi sa Kongreso at gayon din ang mga naipangako niya sa harap ng taong bayan sa panahon ng kampanyahan. Kabilang dito ang merging ng mga bayan ng Bacon at Sorsogon bilang pang-4 na syudad ng Bicol. May ulat si Nolan Ariola. Salamat sa gabos na nagsuporta as nagtabang sa kuya asin sa bilog na linyada kan lakas NUCD na nakaluwas. Ining nakaaging eleksyon, salamat. Pero araw tabi kan sinapig sabi ko kan nagkakarampanyahan pa kita. Mas kaipuhan mi po ang tabang asin suporta nindo. Ngunya na nakaluwas na po kami. Gusta su programa ming life na ginamit mi sa kampanya. So livelihood. Pagbuyon tanduang banwa na maging syudad iyan. Pinasalamatan ng taus-puso ni Senator Raul Roco na talong kandidato sa pagkapresidente noong nakaraang eleksyon ang lahat ng mga taga-Sorsogon na nagpaabot ng suporta sa kanyang kandidatura. Sinabi ni Roco na malaki ang naitulong ng mga taga-Sorsogon sa kanyang kandidatura dahil sa ipinakitang suporta
na magkaroon ng Bicolanong presidente ang Pilipinas. Tiniyak nito na hindi magtatagal ang panahon ay magkakaroon ng Bicolanong presidente ang bansa. Sa pagbisita dito sa lalawigan ni Rocco upang pangunahan ang pagtitipon ng mga senior citizens, youth at women's sector sa Vicenta Hall, nagkaloob ng 100,000 piso si Rocco para sa mga proyekto sa bayan ng Sorsogon. Makapagpasalamat sa inyo sa Sorsogon, sa inyo sa Bicolan. Okay, pagani matabi digdi, Senator, pasahay po sa imong ruta. Well, siguro nagpuon kami kasama, nagali kaming masbati sa Bicolan doon yan, digdi na Sorsogon, masibo kami para sa Albay sa hapon, Nogma, sa Kumalisol. So, hindi yan, pagpapasalamat kita talagang sagot mo niyan, ikaw kitang madadarang sarong katigit na pagkalubog, ng munisipyo,